atong suyang kontak si Senator JV Ejercito, kabahin niyang ingon nga, ang mga kurakot kuno, nga mga politiko, doon na espesyal nga kwarto dito sa purgatorio. Nindot sa nindot kayo ni. May atong pangutanon diya sa atong linya, si Senator JV Ejercito. Senator JV, magandang umaga po. Ay, magandang umaga. Maayong buntag sa tanan, dira sa Cebu. Bisaya ka eh. Maayong buntag sa tanan, sa Timaki. Sir, si Oka po itong kausap mo ngayong umaga. At tanong ko lang po, sir, mayroon na po ba kayong mga pangalan? Although, do not mention their names, baka malibel naman po tayo. Buti kayo hindi. Sir, may pangalan na po ba sa sinabi ni Senator Ping na dati kontraktor, kontratista, ngayon kongresista na. At yung mga kongresista ngayon, kontratista na. May pangalan na po ba kayo? Hintayin na lang po natin yung si Senator Lacson ang mag-expose niya, no? Dahil siya nang una nagsabi niyan. Pero minsan kasi, alam mo, nalito na rin ako. Di ba ang tawag natin shortcut, Kong. Minsan, congressman Oy. o kong tractor. Na, Senator JB, natatawa ko kapot sa sinabi mo kasi yung mga politikong may mga ghost projects, mayroon na rin po daw magandang room o kwarto doon po sa purgatorio, sir. Posible ba? Posible bang may mapunta? Kaya itong investigation, kung mayroon man, hindi kaya mga kontraktor lang ang makulong at saka yung mga taga-DPWH? Well, alam mo, nakakalungkot kasi, no? Tulad ng flooding dito sa Central Luzon, tsaka yan, sa Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila. Cebu! Catch Basin, o Cebu also. Meron tayong ma-identified na mga flood-prone areas, no? May top 10 yan eh. Pero, kung titignan mo yung mga nakakuha ng bulk ng 350 billion na flood control projects every year, hindi napunta rin sa top 10. Diba? Lang Cebu. So, hindi naman listed ang Cebu, sir. Di bali na yun eh. Tapos nakakalungkot. Dapat yan, master plan na talaga. Yung mga floodway, water impounding, pumping station, spillway, yung talagang makatanggal ng baha. Hindi po yung slope protection, hindi yung mga drainage improvement na basta lang magka-proyekto na pinaghati-hatian nila. Hindi talaga mawala ang baha kasi po, patsi-patsi. So, pag pinarti-parti mo, maging patsi-patsi din ang solusyon, hindi mawala ang baha. Kaya sabi ko nga, nakakalungkot, may information pa ako na ghost project, no? Ang ibang proyekto. So, sa akin, wala na ba sila konsensya? Okay, given na po yung, kikita naman sila, pero yung para hindi nila, para mag-ghost project pa, tsaka overprice, na to, sabi nga ako kademonyohan na to, hindi naman tayo lahat santo dito, di ba? Hindi naman tayo santo, pero wag naman tayong demonyo. Kaya, there's a special place, sabi ko, there's a special place in hell for those who take advantage. Kasi, kumita ka na, tapos, and then you put the lives of people at risk. Di ba? Na delikado yung mga taong biktima ng baha. Di ba? Hindi naman kayo yung napiligo ang buhay. Di ba? Senator JB, sir, kung sakaling may investigasyon, gusto lang naming malaman kasi ang Cebu, second to, I think, Bulacan, 668, yung Cebu, 414 flood control projects na hindi naman listed na masyadong baha. For your information, Senator JB, kahapon po, mula lang less than an hour, grabe ng baha. Now, out of 414, hindi pa namin alam kung saan yun. Pero dumipinsa yung taga-Department of Public Works and Highways sa mga contractors, lalong-lalo na sa isang contractor na minimension ni Presidente Bongbong Marcos. Sa tingin niyo, Senator JB, si BBM po ba ay seryoso sa sinabi niya at gusto po ba niyang maipakulong tong mga magnanakaw sa gobyerno? Ay, sabi ko kung gusto talagang kailangan kung gusto natin matigil, may masample talaga. Kailangan may masample, may makulong talaga. Kasi pag hanggat wala nakukulong, wala nakakasuhan, tuloy lang ang korupsyon. Wala natatakot sa bansang ito. Yan ang problema. Wala naman talaga nahuhuli na big fish dito. Kaya wala natatakot magnakaw.
wala matakot mangurakot, kay wala man nga sample. Kailangan masampulan talaga. Sana po. Kasi sabi ni Mayor Benji Magalong, I think Friday last week, nakausap ko siya sa area dito, Senator JB. Sabi po niya na yung 20% po daw ay kahit wala pang bidding, 20% hingiin na ang SOP ng congressman at another 20% to follow. Now, yung to follow, ibig sabihin 40% ang SOP ng mga kongresista. Kaya, may maraming mga projects ng ating gobyerno na umabot lang sa 30% ang parang napunta doon sa project, kaya nagkaroon ng parang substandard projects. Now, wala ba kayong plano ang Senado? Kayo po mga senador, wala po ba kayong plano na magkaroon ng parang independent inspectors sa mga projects na ginawa ng ating mga contractors galing po sa pera ng ating bayan? Well, magandang idea yan para talagang may mag-audit, no? Kung ginagawa ng paraan talaga ng COA, yung performance audit, yung ibang ganyan, mahuhuli mo kasi sabi ko nga sa inyo, impierno levels na ito. 20%, 40% kukunin mo. Ano pang maiwan sa proyekto? Talagang pag gumawa sila ng tulay, magbabagsak talaga yung tulay. Gagawin talagang substandard, i-sacrifice na nila yung quality ng trabaho. Ang sa akin, sabi ko nga, acceptable naman yung magkaroon ng margin, yung konting kita, ang mga kontraktor. Kasi, syempre, negosyo yan eh. Pero yung para mag-overprice ka, tapos dayain mo pa sa quality, sa pagkagawa, sa workmanship, mag-ghost ka pa, yan talagang kademonyo na yan. Ako talagang, doon ako naiinis eh. Ako, okay lang. Acceptable na natin kumita, pero ibigay naman yung tama at maayos. Senator JB, yung substandard. sa hanay nyo po ngayon, 24 senators, may mga bago. Meron po bang napagbinta nga, maliban kay Senator Chess kasi may 30 million daw binigay sa contractor para sa campaign funds niya last 2022. Sino pa po ba, sir? Wala ako naririnig na may connection, walang contractor, sa amin po walang contractor sa Senado walang contractor na legislator, wala rin may connection dito sa mga maliban doon kay Senator dahil si subject to demolition job. Yeah, totoo. Parang may nag-operate din sa kanya. Putol na. Yes, Senator JB? Hello? Naputol. Sandali. Naputol. I-establish na itong contact mo, Glenn. Kay naputol ang atong linya kay Murag Mobiling si Senator JB. Atong ingnon. Sandali, kahit sandugay. Ganahan ko siyang termino, na? Ganahan ko kay iyang giingon nga. Katong mga kontraktor, nga, gikan man is District Engineering Office, gyud ng DE. Katong mga kontraktor ko no, nga na ay mga, giingon bang, naghimog ghost project, kunya naghimog, kuan. Mula ko no'y lugar gyud ngayon yung kunong ibutang sa impierno, ganahan ko ano iyang termino, na? Senator JB, sorry po, naputol po tayo. Well, yun nga recently si Senate President Xi sa ang Senado ay talagang ino-operate, talagang may demolition job. Hindi naman to nagsimula noon kay Senate President Diggs. Kaya siya natanggal. May demolition job sa kanya, tsaka sa Senado rin, di ba? Nagsimula yan sa People's Initiative. Ang sa akin, sana panawagan ko sa kabilang sa House, hanggang kailan tayo magsiraan kaysa magtulungan tayo na maayusin ang problema ng bayan, nagsisiraan pa tayo. Kasi diba? dahil, dahil ba tayo? 19 po kayo, bumoto para i-archive yung impeachment case ni Sara. Kaya yata, inoperate si speeches Escudero. Now, sir, mayroon na po ba ngayong resolution para mag-imbestiga ang Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon Committee headed by Senator Marcolita? At I believe na kayo po'y membro sa kanyang komite. Hintayin na lang ho natin. Alam ko nag-announce si Senator Lacson, Ping Lacson, that he will be delivering a privilege speech na talagang buong araw niyang i-dedicate. So, wow. I'm sure i-refer yan sa
sa proper committee, baka malamang Blue Ribbon Committee. So, itayin na lang po natin. Sir, flood control projects lang po itong binanggit nga natin ngayon. Maraming binanggit si Baguio City Mayor Binji Magalong tungkol po sa yung mga reflectors ng national roads, yung mga iba't ibang project na ini-implementa ng Rocknetting, Yeah. rocknetting, slow protection, Yeah, mga marami. reflector. Yan yung mga usual Yan yung mga madalas na pinagtataguan, mga drainage. Sa flood control kasi madali itago yan eh. So, Pati yung yan yung mga usual na nasa menu. Sir, sana isama nyo yung lamppost, yung mga lamppost na from 34,000, ginawang 157,000 per pole, itong solar lamppost na sobra naman yun. Grabe ha. Sana po maisama sa investigation ni Senator JB. Oo nga po, tignan ho natin. We'll see how it goes. Isayin na natin yung expose ni Senator Ping Lacson. Kailan po kaya, sir? Sabi niya dapat kahapon baka today or... Wow, nice. Kasi session pa kayo natin. ngayon. So, Senator JB, maraming salamat po sa time. Good luck and good morning. Salamat, bye butag. Si Senator JB Aristo, ganahan ko ato siya. Katong mga politiko ay i-appel si Edsel Galios.